talagang this is bothersome. Global Yes, Mr. President. Ferronickel Holdings Incorporated, siya yung chairman. Siya po yung chairman, Mr. But there President. is this law that prohibits it. That's right, Ano? Mr. President. Dahil naging chairman po siya under false pretenses na siya po ay Pilipino. Pero hindi po niya deserve yung ganyang mga karapatan at privileges ng isang mamamayan natin. So ano? Thank you, Mr. President. At this juncture, Mr. President, I move that we resume consideration of the privileged speech delivered by our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. And to continue with the interpellation, Mr. President, may I move that we recognize the Minority Leader, Senator Tito Soto, to propound some questions, Mr. President. So move, Mr. President. The Deputy Minority Leader, Senator Hontiveros, and the Minority Leader, Senator Soto, are both recognized. Thank you, Mr. President. Will the distinguished lady favor us with some answers to one or two questions, Mr. President? Certainly, Mr. President, from my esteemed Minority Leader. Thank you. Well, the privileged speech of the distinguished lady was very commendable, Mr. President, and we just wanted to have a follow-up. Would like to. I distinctly remember that you went through records of the Philippine Statistics Authority. All right. Yes. Yes, Mr. President. Even just before delivering the privileged speech, Mr. President, Minority Leader, we sought copies from the Philippine Statistical Authority of documents that I believed would shed light on the true origin, identity, parentage even of Joseph C., whom I spoke about in my privileged speech. And I am able, I have those copies, Mr. President, and I'm able to present them in slide format. Oh, yes, as well. that will be very helpful, Mr. President, because we are very much concerned with this Joseph C., aka or also known as Xi Zhenjiang or Chen Zhenjiang, who allegedly falsified his status as a Filipino and his birth. Can you elaborate on this, Your Honor, Mr. President? Yes, Mr. President and good Minority Leader. If you recall, during my privileged speech, I pointed out that Joseph C. claimed all the way up to his Philippine passport that he was of Filipino parentage. He named as his Filipino parents, and I'm able to show here his certificate of live birth. One, Aida Kue Samson. In a moment, I'll be able to enlarge that para po makita ng malinaw ng ating mga kasamahan, Mr. President. Maiden name of his mother in this certificate of live birth, Aida Samson Kue, at nakalagay po na citizenship ni Aida Samson Kue ay Filipino. A few lines to the bottom of that certificate of live birth, nakalagay din po yung pangalan nung kanyang di umanong ama, nagngangalang Emilio Toledo C. At gayon din po, Mr. President, Minority Leader, nakalagay na citizenship ay Filipino. Dagdag pa po doon, may nakatala doon na date and place of marriage of parents, June 18, 1964, sa Balanga, Bataan. Ngayon po, Mr. President, kung ikumpara po natin sa kanyang delayed registration certificate, that is further po in the slides, Mr. President, affidavit of acknowledgement or admission of paternity. Sa ilalim po nun, affidavit for delayed registration of birth, kung saan nakalagay ang kanyang di umanong date of birth ay October 10, 1966. Ito po yung latest slide na ipapakita ko, Mr. President. Pero bago po iyan, yung nasa projector ngayon, yun muna pong affidavit
for delayed registration of birth, kung saan nga po nakalagay yung claim na born siya noong October 10, 1966, pero at the bottom, ang date issued niyang affidavit for delayed registration of birth, date issued ay May 25, 2007. Ibig pong sabihin, Mr. President, good minority leader, 41 years? Talaga ba? Na namuhay siya di umano dito sa Pilipinas bago siya kumuha kahit ng affidavit of acknowledgement or admission of paternity at saka affidavit for delayed registration of birth. And finally, Mr. President, para ipakita ko po yung nakuha kong document dyan sa huling slide, ito na po ang certification ng Philippine Statistics Authority. Pinasisinungalingan po yung mga nakasaad sa kanyang birth certificate na pangalan ng ina, pangalan ng ama, at di umanong kasal na naganap daw sa dalawang taong iyon. Bakit po, Mr. President, good minority leader? Dahil dito sa PSA certification, lumalabas na under name of subject, Aida Samson Cue, na di umano ina niya, results ng verification, negative record of birth. Pati record of death, negative sa PSA CRS database. You mean non-existent itong si Aida Samson Cue? That's right, Mr. President, good minority leader. Non-existent sa buong tala ng PSA ang Aida Samson Cue. Ayon sa PSA, hindi po siya naisilang dito, hindi rin po siya namatay dito. Gayun din po ang results ng verification ng PSA sa nagngangalang Emilio Toledo C na sinabi ni Joseph C ay kanyang ama, negative records din of birth and of death sa PSA CRS database. Pati po yung record of marriage sa pagitan di umano ni na Emilio Toledo C at Aida Samson Cue, negative po sa PSA CRS database. Wala pong ganyang dalawang individual, wala pong ganyang couple na ikinasal po dito sa Pilipinas, Mr. President. So, saan po lumabas originally itong si Aida Cue at saka Emilio C na records? Doon lamang sa registration ni Joseph C. Yes, Mr. President. At naka-indicate din sa kanyang certificate of live birth at sa kanyang affidavit for delayed registration of birth. 41 years later, nag-produce ng ganoon, pero non-existent yung mga individual na pinapangalanan niya sa kanyang certificate of live birth kahit po sa PSA database. And just to refresh my memory, Mr. President, Your Honor, ano nga itong mga trabaho nitong si Joseph C. dito sa atin sa Pilipinas? Yun po, Mr. President, ang di umanong trabaho ni Aida Samson Cue No, ay... si Joseph C. I'm sorry. Si Joseph C. ay nakilala pong businessman. Una po siyang pumasok sa, doon po siya lumaki, Mr. President, sa mining. Siya po yung naging honorary chairman ng Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry. At gayon din po, meron po siyang mother company na pinamumunuan na ang pangalan ay, binabalikan ko lang po dito sa aking privilege speech, Mr. President. Hinahanap ko lang po. Pero sa ilalim po ng mother company niya iyan ay isang kumpanya na based sa Palawan, Ipilan Nickel Corporation. Gayon din sa Surigao del Norte, Platinum Group Metals Corporation. Ang mga ito, Mr. President, ay nasa ilalim ng Global Ferronickel Incorporated. At kung siya ay hindi Filipino citizen, bawal lahat yan. Bawal po, Mr. President. Kasi hindi sa ilalim lamang ng constitutional provision on 60-40 Filipino at foreign ownership na pwede sa mga kumpanya dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, Mr. President, ang industriya ng pagmimina ay in fact nakareserba solo sa pagmamay-ari ng mga Pilipino sa ilalim po ng pamamahala ng ating pamahalaan.
Have you tried to trace really the roots of this Mr. Chen Jianzhong? Yes, Mr. President, dahil mismo sa mga Chinese websites at mga articles po doon, malinaw yung totoong bio at profile kay Joseph C. Lumalabas po, siya ay pinanganak sa Donghua Village, Jinjiang City, Fujian Province sa China. In fact, pinagmamalaki sa mga websites na iyon at sa mga articles na nakapost doon, ipinagmamalaki po ni Joseph C. at nung kanyang asawang si Gu Zhifang na nagtayo po sila ng isang charitable foundation at regular paulit-ulit umuuwi dun sa kanilang hometown para mag-ambag sa development programs doon at mag-donate charitably sa iba't ibang programa sa hometown na iyan. Ano ba ang anong sinasabi ngayon ng Philippine Statistics Authority? Anong plano nila at ang gobyerno natin? Anong magagawa natin dito? Because I understand that this particular fellow also joined the Philippine Coast Guard. That's right, Mr. President. A good minority leader. In fact, yung pagsapi ni Joseph C. sa Philippine Coast Guard Auxiliary ang unang nakatawag ng pansin ng aking opisina kung papaano ang isang tao na napag-alaman ng ating gobyerno recently na may kaduda-dudang claim sa Filipino citizenship ay nakapasok sa isang auxiliary man, pero auxiliary sa isang lupon sa ating gobyerno na naatasang bantayan ang ating territorial integrity at sovereignty sa karagatan. Ngayong mataas, mahigpit ang tensyon sa bansang China. So una po, Mr. President, patuloy na iniimbestiga ang posibleng masamang implikasyon ng isang Joseph C. na hindi tunay na Pilipino at lumalabas ay Chino pa rin, ay nakapasok sa PCG Auxiliary. At pangalawa, Mr. President, kaugnay ng PSA, yun nga po yung isa sa tatlong mahalagang tanong na ni-raise ko sa pagtatapos ng privilege speech ko. Sino ang dapat managot? Dahil dapat may managot. Local Civil Registrar lamang po ba iyon o yung PSA mismo na nakapag-delayed registration of birth at nakakuha ng birth certificate bilang Pilipino, ang isang taong mismong sa mga Chinese websites at articles ay Chino at hindi po Pilipino, Mr. President. Non-existent ang mga magulang. Non-existent po. I see that you have projected on the screen that this fellow Joseph C. has been delisted already Yes, from Mr. the President. Philippine Coast Guard Auxiliary. Opo, Ano? that's right, So Mr. President. what are the other steps that perhaps the government can take, especially dito sa mga mining companies na pag-aari niya? Salamat, Mr. President. In fact, in fairness sa local government unit at ilang mga units sa mga national departments natin at agencies, nakatawag na ng pansin sa kanila yung mga unsafe, undesirable mining practices ni Joseph C. Yung LGU po, doon sa Palawan, yung National Bureau of Investigation sa Surigao del Norte, yung Mines and Geosciences Bureau ay nag-iimbestiga na sa mga masasamang epekto ng mining practices ng mga kumpanya ni Joseph C. Nagdudulot po ng mga epekto tulad ng siltation at saka pollution. Dati na rin pong kinansela ng DENR nung panahon ni dating Secretary Gina Lopez ang Environmental Compliance Certificate ng kumpanya ni Joseph C. doon sa Palawan. And further, Mr. President, moving forward, dahil sa isang naunang batas na ipinasa natin dito sa Senado, sinubukan na po natin i-ban ang export ng raw nickel mula dito sa ating bansa papunta sa ibang bansa para mas bigyang daan po na ang mineral na nandito sa Pilipinas, pag namina po ng mga Pilipino, dapat Pilipino pa rin sa pamamagitan ng dagdag na empleyo ang magproseso po niyan at mag-value added po dyan at hindi lang po iluwas bilang raw material sa ibang bansa tulad ng ginagawa ni Joseph C. Kumpanya po niya dito ang nagmimina ng nickel tapos agad po niyang iniluluwas sa China sa kanyang sariling smelting plant doon, ang Guangdong Century Tsingshan Nickel Industry Company.
Kaugnay po niyan, Mr. President, kailangang i-review ang mga MPSA, yung Minerals Production Sharing Agreement, mga MPSA na mga mining companies na pinasok ni Joseph C. I-review kung may paglabag sa nationality requirements natin, Mr. President. Talagang this is bothersome. Global Yes, Mr. President. Ferronickel Holdings Incorporated, siya yung chairman. Siya po yung chairman, Mr. But President. there is this law that prohibits it. That's right, Ano? Mr. President. Dahil naging chairman po siya under false pretenses na siya po ay Pilipino, pero hindi po niya deserve yung ganyang mga karapatan at privileges ng isang mamamayan natin. So ano pong branch of the national government is tackling this particular issue now? Sa pagkaalam ko po, Mr. President, dahil yung Bureau of Immigration ang unang nag-detain sa kanila nung bumalik siya dito sa Pilipinas galing abroad dahil nga po dun sa kaduda-duda niyang mga travel at saka citizenship documents. Sa pagkaalam ko po, ang BI nakikipag-ugnayan sa iba pa nating mga investigative agencies para tukuyin ano pa yung kanyang mga accountabilities under the applicable laws, Mr. President. What about the DENR? Meron bang ginagawa ang DENR dito or Department of Trade na connection dito? Yung Your Honor? Yung DNR po, Mr. President, na una ng kumilos sa pagkansela ng ECC ng mining company ni Joseph C. sa Palawan. At hanggang ngayon ay inaalam ng Mines and Geosciences Bureau ano pa yung mga maling mining practices ng mga kumpanya sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Salamat po sa rekomendasyon na dapat din ang ating Department of Trade and Industry ay tumingin dito, lalo na po ang mining industry ay isa sa mga key industries na reserve solely sa pagmamayari at pagkontrol nating mga Pilipino at ng pamahalaan ng Pilipinas. Well, we thank the distinguished lady for bringing this to the attention of the Senate, Mr. President. This might not be an isolated case. Yes, Mr. President. So I'm glad that the DENR and perhaps the DTI can look closely into this matter. Yes, Thank Mr. you very much. President. Thank you for favoring us. Thank you so much, President. Minority Leader, Mr. President. And finally also, Mr. President, Minority Leader, ang Office of the Solicitor General din po ay pwedeng kumilos para kanselahin ang citizenship ni Joseph C. Katulad nung ginawa po nila sa kaso ni Guo Huaping o Alice Guo. Salamat po, Mr. Thank you, President. Minority Leader. Thank you, the Deputy. Mr.